Ngayon nagmamadali ako niyan mo kasi tumawag sa bahay. Nanganak na yung aso namin. Galing pala ako niya sa pamamalengke para sa paninda para bukas. Nagmamadali ako ng isa. Pag mga ganyan pala, kailangan mag-pray tayo bago umalis pag umuwi para safe talaga. Yan, nakauwi na ako. Siya na nagpaano sa sarili niya, guys. Yan, 3 na yung lumabas yan. Ang galing niya kasi siya na talaga yung kusang mapapano sa sarili niya. Hindi kagaya dati. Kinuha ko muna siya ng makakain. Makain siya. Pero ang tama pagpapakain niya, mamaya pa sa anak ko. Tapos yung mga anak ko. Nagkutob na kasi. Himayaan ko lang siya. Susubukan ko siya habang nandun siya sa loob. Ang galing niya talaga kasi siya na yung napapanak sa kanya. Hindi kagaya dati. Ulti yung pagputol ng pusot, pagbukas ng ng anak niya. Kami pa talaga. Pero ngayon siya na talaga lahat. Pero yun nga, kailangan pa rin i-guide. Kasi minsan may mga sitwasyon na may kailangan i-revive na. Gutom na talaga siya yan. Kada subo ko sa kanya talagang sinusunggod na. Yun guys, mga chihuahua, may ingay sila. Mas matapang sila. Sa ibang tao lang. Pero sa amo nila, sobrang sweet nila. Yung nga lang, maingay lang talaga sila. Pero depende pa rin sa pagpapalaki. Nag-labor na siya guys. Kaya bibili muna ako niya ng makakain namin habang nag-aantay. Nakabalik na ako niyan. Nais ko lang yung mga kailangan makain na kami yan habang inaantay yung panganak ko dun sa ibang mga anak. Laki pa naman ang tiyan niya ngayon. Si YP niya nag-iwantok mo kasi kanina niya pa binabantayan. Kumain na naman guys. Si YP ginising ko mo. Hindi. Kasi matagal lang naman yung antayin yung ibang mga tutan na lalabas. Kailangan kumain. Si YP. Tulungan niya ako. Pero may ibang kailangan. Yan siya. May rin talaga. May lalabas na siya ngayon. Tatlo pa rin yung anak ko. Yung pag ganyan malapit na yun siya may lalabas. Yan, may lalabas naman. Kaso mahina yun guys yung anak niya na yun. Yan, kita niya siya yung nababalat. Kasi nakain niya yung inunan yan. Tapos yung putulin yung pusod. Balatan niya na. Asa wala talaga yung mahina talaga yung tutan. Kumuha na ako ng pump niya.
Try natin i-revive. Ginawa ko nito tayo. Yung mga bara sa ilong niya tsaka sa bibig. Yung purpose niya na yun. Smart. Nahanap muna yung mga tuta. Pero yung nga ba nag-aantay yung susunod na anak ng order namin. Ito yung i-review. Hindi ko yung gagawin. Kasi himas ko para maganda yung tawin niya, ginit. Pero medyo mainit pa yung ngayon guys, kaso nga yung problema hindi talaga siya gumagalaw. Pero may mga ganyan na kaming case dati na nabuhay naman yung puppies. Kailangan lang talaga sila i-revive. Mga ganyan technique pala nakuha ko lang din sa YouTube. Nanood lang din ako dati. Kasi yung mga aso rin namin dati, sila lang din talaga nagpapalak sa sarili nila. Pero medyo malalaking aso yun. Pero yun nga, bago kami nang pagpanak ng mga ganyan din. Nakailang breed din kami. Nakailang bili kami ng mga breeder. Iba-ibang lahi. Mga small breed din. Pero wala. Hindi namin namumundis lang pero puro namatay lang din. Yan siya, nagagalit siya. Kasi nakikita niya ang anak niya. Trinay ko pa rin i-revive. Pinapampam ko na. Bulutas pa. Tapos yan, imasin lang. Para lumali yung oxygen. Pero hindi pa rin gumagalaw yun guys. Mukha niya nga ulit. Parang halang. Taktak ko siya. Effective yan guys. Sunod ko naman yan sa YouTube dati. Pero ilan na rin yung revive namin. Mga puppies. Ngayon na anak ko. Dalaga siya guys. May ba't pa ako ng pwesto. Nilagay siya ulit. Yan nilagay na yung mga anak niya. Hindi na siya maingay. Mas guys. Para malma siya. Nagtabas na pala siya ng isa pa. Kaya na ako. Natok na talaga ako guys. Mamaya na ulit. Check.